sinabi na nga ni Mustafa kung ano ang totoong nangyari sa MV Doña Emilia nito. Ang sabi ni Mustafa na maraming tao ang namatay doon. Ang sabi ng lahat, ito ay aksidente. Pero ang totoo, natunugan ng mga pulis na mayroong iligal na armas na karga ang barko. Nung huhulihin na ito ng mga pulis, sumabog ang barko. Daan-daang tao ang namatay, pati yung iligal na armas na magtuturo sa sindikato lumubog. At sinabihan niya si General Carrillo na ngayon sabihin niya sa kanya na hindi sinadya na pasabugin at palubugin ang barko. Makikita mo naman sa pagmukha ni General Carrillo na nanginginig na ito sa galit nung isiniwalat ni Mustafa ang nangyari sa MV Doña Emilia. Sobrang nagulat naman si Marcos sa sinabi ni Mustafa at naalala na naman niya ang nangyari noon sa barko. Humagulgol naman sa pag-iyak si Teresa nung nalaman niya ang totoong nangyari sa MV Doña Emilia. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ni Gabriel, kundi kagagawan ito ng mga sindikato. Sa pagpasok ni Jamila sa opisina ni Teresa, nadatnan niya ito na umiiyak ito ng gusto. Kaya tinanong niya si Teresa kung okay lang ba siya. Ang sabi ni Teresa, ang akala niya na aksidente lang ang nangyari. Yun pala may mga taong responsable kung bakit sumabog yung barko. Mga sindikato pala ang may pakana sa trahedya kung saan namatay si Gabriel. At hanggang ngayon malaya pa rin ito. Ilang dekada niya ito pinagluluksaan ang kanyang anak. Niyakap naman ni Jamila si Doktora Teresa para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. At sa pagkakataon na ito, nakukonsensya nga siya nung kinuha niya ang sample dahil parang ipinagkait niya kay doktora ang katotohanan. Habang si General Carrillo, tinawagan na nga niya si Solaris para utusan ito na patayin nila si Mustafa dahil alam na ni Mustafa ang lahat. Nakahanda naman si Solaris sa pinag-uutos sa kanya ni General Carrillo at inihanda na nga niya ang kanyang mga tauhan para patayin si Mustafa. Sa paglabas ni Mustafa sa studio, kinausap naman ito kaagad ni Marcos para tanungin ito kung sino may kagagawan sa pagsabog ng MV Doña Emilia. Ang sagot ni Mustafa na inibisigahan pa niya ito pero malalaman rin niya kung sinong gumawa nito. Nagtanong ulit si Marcos kay Mustafa pero kumbinsido siya na hindi aksidente ang nangyari. Nagtanong naman ito si Mustafa kay Marcos bakit niya ito naitatanong. Ang sagot ni Marcos na doon namatay ang kanyang kapatid. Sinabihan ni Mustafa si Marcos na hindi aksidente ang nangyari sa barko. Pinasabog ang MV Emilia at pagkatapos niya ito sabihin kay Marcos, umalis na nga si Mustafa. Pero hindi nila alam, nakikinig lamang si General Carrillo sa kanila. Gayunpaman, tinitingnan ni Jalil ang pag-alis ni Mustafa hanggang nakita nga niya na may mga armadong lalaki ang sumusunod ngayon kay Mustafa. Kaya tinawagan niya si Mustafa para ipaalam nito, ngunit hindi niya ito makontak. Dumating naman si Marcos sa kanyang kinaroonan at nagtataka ito kung bakit balisa si Jalil. Sinabi naman ni Jalil na may nakasunod kay Mustafa, kaya agad nila ito hinabol si Mustafa dahil nasa panganib ang buhay nito. Habang si Dato Raman handa na nga siyang sabihin kay Jalil ang buong katotohanan kahit mahirap dahil yun lang ang paraan para maprotektahan niya si Jalil. Nakontak na nga ni Jalil si Mustafa at ipinalam niya ito na may sumusunod sa kanya. At sa pagtingin ni Mustafa sa kanyang likuran, tama nga si Jalil. May sumusunod nga sa kanya at sinabihan niya ang kanyang driver na humanda ito dahil mapapalaban sila. Nagsimula na nga umatake ang mga armadong lalaki sa sasakyan ni Mustafa. Buti na lamang naka-bulletproof ang sasakyan ni Mustafa at nakasunod naman sina Jalil at Marcos. Inatake din nila ang mga armadong lalaki. Napatay naman ni Mustafa ang mga armadong lalaki na nakasunod sa kanya. Ngunit may nakabang pala doon sa unahan at niratatat nito ang sasakyan ni Mustafa. Kaya lumabas dito sina Mustafa at ang kanyang driver. Pero nabaril naman ito ang driver ni Mustafa at dumating naman sina Jalil at Marcos sa kanyang kinaroonan. Napangiti naman si Mustafa nung dumating ang dalawa. Nagtutulungan ang tatlo para ratatin ang mga armadong lalaki at napatay nga nila itong lahat. Mga ilang sandali dumating na din ang sundo ni Mustafa at sinabihan niya sina Jalil at Marcos na sisiguraduhin niya na maayos ang lahat ng ito. Kailangan na nilang wakasan ang kasamaan ni Carillo pero hindi nila alam na pinagmamasdan lamang sila ni General Carillo at tinutusan nga ulit ni General Carlos Solares na patayin nito si Mustafa. Bago umalis si Mustafa, tinawagan muna niya ang presidente para sabihan ito na papunta na siya nito sa Malacanang. May mahalaga sila nitong pag-usapan. Sa pag-alis ng sasakyan ni Mustafa,
Pinakawalan na nga ni Solares ang bomba at pinasabog nga nila ang sasakyan ni Mustafa. Sobrang nagulat naman sina Jalil at Marcos sa mga mabilis na pangyayari. Ngayon wala na si Mustafa. Magtatagumpay kaya sina Marcos at Jalil na pabagsakin si Carillo? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.